Tumugma sa mga naunang deskripsyon ng mga otoridad ang tatlong inarestong miyembro ng Maute Group. Positibong kinilala sina TJ Tagadaya Makabalang, Wendell Apostol Facturan at si Musali Mustapa na nasa likod ng pagpapasabog sa Davao City Night Market noong September 2. The operation recovered solid pieces of evidence showing that they are indeed the terrorists who bombed the Davao City Market on September 2, 2016. Nakuha kay Mustapa ang isang cellphone video na nagpapakita ng pangyayari sa Davao Night Market bago pa man isagawa ang pagpapasabog. Makikita na papalakad na si Mustapa papunta sa Davao Night Market. Ito yung lugar sa likod ng jeep na may mga dilaw na ilaw. Naghintay siya ng ilang sandali at maya-maya. Takot na naglabasan ang mga sibilyan. May mga sumisigaw at humihingi ng tulong. Ayon sa AFP, lumapit si Mustapa para siguraduhin nagawa nila ang kanilang misyon. May narinig ding tawag sa cellphone na tila nagtip sa kanila na paparating na ang mga pulis. Nahuli sila sa pinagsamang puwersa ng Philippine Army at PNP noong October 4 sa Cotabato City. Nakuha mula sa kanila ang mga gamit para makabuo ng improvised explosive device, isang submachine gun, caliber 45 na baril, motorsiklo at mga cellphone. Ayon sa Defense Department, ginagawa daw ito ng mga sospek para makilala sila ng international terrorist group na ISIS. Pero hindi pa nila masabi sa ngayon kung sila ay kinilala na nga. We have also established their link with the Abu Sayyaf group as they revealed their intention to disrupt the government's massive military operations in Sulu. Pinuri naman ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pagkakahuli sa tatlong sospek para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng 15 tao at pagkasugat ng 69 na iba pa. We now consider the Davao bombing case closed. Patuloy naman nilang hinahanap ang iba pang nasa likod ng pagpapasabog. Tinutugis din ang Maute Group para tuldukan ang posible pang paghahasik nito ng karahasan sa Mindanao. Jasmine Romero, ABS-CBN News.